Itinatagubilin para sa inyo na kapag ang kamatayan ay nalalapit na sa sino man sa inyo at mag-iiwan ng yaman, siya ay nararapat na gumawa ng huling habilin, wasiya, para sa mga magulang at malalapit na kamag-anakan ng ayon sa paraang matuwid. Ito ay isang tungkuling inaatang sa mga natatakot sa ala. Kaya sino man ang magbago nito ng huling habilin, pagkaraang ito ay kanyang marinig. Ang kasalanan ay nakapataw lamang sa mga taong gumawa ng pagbabago nito. Katotohanan, ang ala ang lubos na nakaririnig, ang maalam. Subalit, kung pinangangambahan ng sino man ang ilang pagkakamali o pagkakasala mula sa naghabilin at pagkaraan ay kanyang itinuwid ang anumang namagitan sa kanila sa mga kinauukulan, siya ay hindi nagkasala hinggil dito. Katotohanan, ang ala ay mapagpatawad, ang maawain. O kayong mga naniwala, ang som, pag-aayuno ay itinatagupilin sa inyo tulad ng itinagupilin sa mga nauna sa inyo, upang sakali kayo ay matakot sa ala ng may tunay na pagkatakot sa Kanya. Ang pag-aayuno ay para sa itinakdang bilang ng araw. Kaya sino man sa inyo ang may karamdaman, sakit o nasa paglalakbay sa buwang ito, magkagayon ang katumbas na bilang ng pag-aayuno ay dapat ding tuparin sa ibang araw bilang kabayaran sa pagliban. At yaong mga nakararanas ng kahirapan na may kakayahan namang magbayad ng fidya kapalit ng di pag-aayuno, sila ay nararapat magpakain ng isang dukha sa bawat araw. Subalit, sino man ang gumawa ng kusang kabutihan ng ayon sa kanyang kakayahan, ito ay higit na makabubuti para sa kanya, at ang inyong pag-aayuno ay higit na mainam para sa inyo kung inyo lamang nalalaman ang kahalagahan at kabutihan nito. Buwan ng Ramadan nang ipinahayag ang Quran, ito ay nagsisilbing patnubay para sa sangkatauhan at bilang mga malilinaw na katibayan ng patnubay at pamantayan sa pagitan ng wasto at mali. Kaya sino man sa inyo ang nakatanaw sa bagong buwan ng Ramadan, siya ay nararapat na mag-ayuno, at sino man ang may karamdaman o nasa paglalakbay, ang katumbas na bilang ng araw ng pag-aayuno sa ibang araw ay dapat tuparin bilang kabayaran ng pagliban. Hangad ang ala na ito ay gawing magaan para sa inyo, at hindi niya hangaring ito ay gawing mahirap para sa inyo. At hangad niya para sa inyo na buuin ang mga itinakdang araw ng pag-aayuno, at upang inyong dakilain ng ala para sa anumang kanyang ipinatnubay sa inyo, at upang sakali kayo ay matutong magpasalamat sa Kanya. At kapag ang aking mga alipin ay magtatanong sa iyo, O Muhammad,
tungkol sa akin. Tunay na ako ay malapit sa kanila. Tinutugon ko ang mga panalangin ng bawat dumadalangin kapag siya ay nananalangin sa akin nang walang ibang tagapamagitan. Kaya hayaan silang tumugon sa akin sa pamamagitan ng pagsunod at maniwala sa akin upang sakali sila ay mapatnubayan, tumahak sa matuwid na landas. Ipinahihintulot para sa inyo ang pakikipagtalik sa inyong mga asawa sa gabi ng pag-aayuno. Sila ay inyong mga saplot sa katawan at panangga, at kayo ay saplot rin para sa kanila. Nababatid ng ala na inyong palagi ang dinaraya ang inyong mga sarili, kaya kanyang tinanggap ang inyong pagsisisi at kayo ay kanyang pinatawad. Sa makatuwid, ngayon, makipag-ugnay o makipagtalik kayo sa kanila at inyong hanapin ang anumang naitakda ng ala para sa inyo, ang inyong magiging supling. At magsikain kayo at magsiinom hanggang ang puting hibla o sinag ng bukang liwayway ay maging malinaw sa inyo mula sa itim na hibla ng dilim ng gabi. Kaya inyong buuin ang pag-aayuno hanggang sa gabi, pagsapit ng takip silim. At huwag kayong makipag-ugnayan sa kanila sa inyong mga asawa habang kayo ay namamalagi sa masjid para sa pagsamba. Ito ang mga hangganan ng ala, kaya sila ay huwag ninyong lalapitan. Ganyan ginagawang malinaw ng ala ang kanyang ayat, mga alituntunin sa sangkatauhan, upang sakali sila ay matutong matakot sa kanya. At huwag ninyong kainin, lustahin o kamkamin ang yaman ng iba sa paraang di makatarungan. O ipadala ito bilang suhol sa mga taong may katungkulan upang sakali kayo ay kanilang tulungan, kamkamin ang isang bahagi ng yaman ng iba sa paraang makasalanan, samantalang inyong nalalaman na ito ay bawal. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga bagong buwan. Sabihin, ito ay mga panukat ng panahon para sa sangkatauhan at para sa Hajj. At hindi isang bir, pagiging mabuti at matuwid na kayo ay pumasok mula sa likuran ng mga pamamahay. Subalit, ang pagiging matuwid ay katangian ng isang may takot sa ala. Kaya, magsipasok kayo sa mga itinalagang pintuan ng mga pamamahay nito at inyong katakutan ng ala upang sakali kayo ay magtagumpay. At makipaglaban kayo sa landas ng ala sa mga taong nakikipaglaban o umuusig sa inyo. Subalit, huwag kayong lumabag sa hangganan. Katotohanan, hindi minamahal ng ala ang mga taong mapanlabag. At sila, mga di naniniwalang nakikipagpatayan laban sa inyo, ay inyong pagpapatayin saan man ninyo sila matagpuan, at sila ay inyong itaboy sa puok na kung saan kayo ay kanilang itinaboy. At ang fitna,
di makatarungang pag-usig ay higit na masama kaysa sa pagpatay. At huwag kayong makipaglaban sa kanila sa Masjid al-Haram, ang santuaryo sa Makkah, hanggang sa sila ay magpatiunang makipaglaban sa inyo roon. Subalit, kung sila ay makikipaglaban sa inyo, magkagayon sila ay inyong pagpapatayin. Yan ang kabayaran para sa mga di naniniwala. Ngunit kung sila ay nagsitigil sa kanilang pag-usig sa inyo, magkagayon ang Allah ay mapagpatawad, maawain. At makipaglaban sa kanila hanggang ang fitna, di makatarungang pag-usig ay maglaho at ang relihiyon o pagsamba ay kilalanin na ito ay para lamang sa Allah. Ngunit kung sila ay magsipagtigil, magkagayon walang dapat na maghanap na puot kundi laban sa mga mapaggawa ng kamalian. Ang pakikipaglaban sa sagradong buwan ay para sa nagawang paglabag sa sagradong buwan, at para sa lahat ng mga paglabag ay may kaukulang kisas, batas ng pagkapantay-pantay. Kaya kung sino man ang sumalakay sa inyo, siya ay inyong salakaying tulad ng kanyang ginawang pananalakay sa inyo. At inyong katakutan ang Allah, at inyong alalahanin na ang Allah ay nasa panig ng mga natatakot sa Kanya. At gumugol kayo sa landas ng Allah, at huwag ninyong isadlak ang inyong sariling mga kamay tungo sa kapariwaraan sa pamamagitan ng pag-iwas o pagkakait. At gumawa kayo ng kabutihan. Tunay na ang Allah ay nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabutihan. At inyong buuin ang mga ritual ng Hajj at Umrah para sa Allah. Ngunit kung kayo ay nahadlangan ng di maiwasang pangyayari, magkagayon magdala kayo ng anumang madaling kuhanin sa pag-aalay ng hadi o kakataying hayop. At huwag kayong mag-ahit ng inyong mga ulo hanggang ang hadi ay dumating sa pook ng pagkakatayan. At sino man sa inyo ang may sakit o karamdaman sa bahagi ng kanyang ulo na kailangang kaahitin, nararapat na magbigay ng fidya, pamalit o kabayaran sa pamamagitan ng pag-aayuno ng 3 araw, o magbigay ng kawang gawa, pagpapakain ng 6 na duka o ng hadi. At kapag kayo ay nasa ligtas na kalagayan, sa makatuwid, sino man ang nagsagawa ng umrah sa mga panahon ng mga buwan ng Hajj na sinundan ng Hajj, siya ay dapat na mag-alay ng ano pa mang madaling kuhanin na hadi. Ngunit sino man ang walang mapagkukunan ay nararapat na mag-ayuno ng 3 araw sa panahon ng Hajj at ng 7 araw kapag nakabalik na sa sariling tahanan. Yan ay kabuuang 10 araw. Ito ay nauukol sa sino man na ang mag-anak ay wala sa kinasasakupan ng Masjid al-Haram, hindi naninirahan sa Makkah, at inyong katakutan ng Allah at inyong alalahanin na ang Allah ay mahigpit
sa pagpaparusa